baka kasi ano, flexible to guys, pwedeng ma-fold. Pag na-fold na masyado or na-stress masyado, pwedeng mag-broken. Yung broken na ano, ano siya, madadamage agad. Medyo ano yan eh. Napuputol kasi. So, power underscore K. So, what's the meaning of that? Power kilowatt. Yun ang power underscore K dito. K, and then may usual K1 din na value dito. May makikita. Ayan siya. Power kilowatt. PW or nga power K lang pala yung power K, kilowatt. Hindi siya K, it's only K for kilowatt. Hindi siya KW, instead K lang siya inisulat. So key matrix last part. Key matrix here, ito here. So the 4 columns here in key matrix is the vertical lines ito yung ating 4 na naka straight vertical. As the key matrix illustrated here, we have 3 column na horizontal para cross point to the vertical lines. Yun. What is the key matrix? Means a key matrix is used when lots of keys are needed. Kailangan na keys or yung pindutan ay kailangan doon. Or a keypad is being used. Okay, yung keypad. Ibig sabihin, gamit natin. A key matrix has the following schematic. This particular key matrix has 12 keys laid out in a 4 row. O yun nga, ito yun. 4 row. Ayan, tama nga ito. Sa mismong service manual ng ating Philips, 4 rows. Ayan, vertical. 4 rows yan. And then 3 column grid, 4 horizontal line. Here in a key matrix. Ayan. Three column grid here. Horizontal. 4 horizontal lines. 3 horizontal lines. On that 3 column grid kasi nakalagay. Only connections to each row and column need to be made to the generic HID. Yun. Kailangan siya connected siya dun sa generic HID or else hindi siya manually you will wiring and jumper it up until to generic HID niya para ayun may siya display and then spectrums yun. So guys, yun ang ating
schematic diagram ng DVD, Philips DVD. So, we have here now the Walkman. Yan, maliliit lang yung ano niya, guys. Kailangan malino yung ating vision dito, just in case na magre-repair, para hindi siya guys, para hindi kayo magkamaling dapat malino yung mata, or kaya gagamit ng glass, reading glass. Parang kagaya nito, guys. Ito, it's a very small one. Yung pinakita ko malaki yun. Ayan, gagamit na lang nun. But malabo siya, guys. Nakikita nyo, malabo yung natin, yung salamin dito. Pero pa naman, guys, nababasa ko pa naman yung niya. But it's okay for me to not use this, because pag malino naman yung pagkaka-imprint ng letter din sa ating boards, nababasa ko pa naman yung ating or nakikita ko pa naman yung mga micro components natin. Yes, yan. We have your resistor here for 4-band resistor with orange per significant value is orange. Orange. And then followed by white. White, second significant value ng ating resistor. And then followed by multiplier ng gold, and then papunta na siya dun sa tolerance niya, gold pa rin. So the equal value of resistance here of this resistor is around 3.9 ohms. 3.9 ohms siya, guys. 5% ang kanyang tolerance, yung gold dun sa port band niya, kasi 4 bands to. Sa ating Walkman, 4 bands to, guys. Kita ba? Ayan, 4 bands here na resistor. So, yun. Binasi ko yung color code niya na orange, white, gold na color code value niya. Binasi ko doon, kaya we get to 3.9 ohms resistance niya. Okay. This is metal 1 port. Watts to, kasi 4 bands naman. Siguro this is metal also, no, guys. Pagka ganyan, maganda yung pag metal, kasi ang mas parang consistent ang This is 4 bands resistor, 4 colors with tolerance value of positive, negative 5%.
Okay? Ayan. So, pare-parehas naman ang ano nito hanggang dito sa part na to. Sa may volume ano niya. Ay, yung audio niya ano dito. Sa 4 for this 2 from here, apat yan guys na resistor. 3.9, paparehas lang ng ano ng value except dito guys. Later sunod natin i-describe yung part dito, okay, tsaka yung ibang natirang components here. Ayan o, meron yan dyan. Port dito yan sa kanyang headset socket. Okay, A and B, dalawa yan. Pwedeng dalawang i-ano nyo, guys. So, yung orange, yun nga yun. Second one, yung white na color dun sa resistor ng 4 bands natin is second significant figure. Ibig sabihin figure. Okay. Three, 9. Yung first band, yung yung orange, first significant figure, nasa 3. Ang doon, ang base sa kulay, no? Tapos yung second, 9 yun. Kaya siguro 3.9 ang ohms nito. Gold, pagka gold ang tolerance, usually positive, negative 5% ang ano yan, ang tolerance value ng ating ano. Common naman yun guys, pero pag nag-iba ng ano yun, pwedeng ganun pa rin ang ano, kasi iba-iba naman ng kulay eh. Merong green, depende, may silver. Yung silver, very rare yun sa mga resistor natin. Kasi baka mega ohms na yung value no, pagka inano mo yung tagpa 5 bands na resistor. Okay, so we'll discuss the remaining item here, components, by next upload ko ng videos. Ayun guys, sana meron kayo nakuhang konting knowledge o basic knowledge about dun sa i-discuss ko po sa inyo dito kay DVD diagram, wiring diagram. Okay, mahilig po ako sa mga electronics, kaya po ako and then mahilig din po ako sa nature. Yan, may isa po akong upload na videos dyan. Kung gusto nyo pong panoorin, pwede po. Sana po na kapag bigay ako ng kaalaman sa inyo na pwedeng magamit in the future, repair o minor repair, and then future troubleshoot some small parts na like chargers or rather this unit ng ganitong maliliit na devices. Thank you until my next upload. Thank you.